Ito po, yung mismong nahuli po si Alice Guo ng ating counterpart sa isang hotel po, dyan po sa Bantam, Indonesia po. At ito po yung kanyang larawan nung siya po ay under detention na. Mga around 5:34 po ito na nakuha po based po sa timestamp po. Ito po yung pinakita po sa atin, yung proof of life, yung picture po ni Alice Guo habang nakikipag-meeting po yung ating Chief PNP kanina, mga around 8 AM po kanina, nakipag-meeting po mismo yung ating Chief PNP, yung ating SILG ay nakikipag-meeting na rin po sa ambassador para pag-usapan po kung paano po yung magiging paglipat po ng custody po ni Alice Guo sa Philippine government through the Philippine National Police. So ayan po siya. Pinakita po sa atin mismo si Alice Guo po during the meeting po. So, ayan po siya. Yan, naka-smile po siya. Ayan po siya. Wala na. Ayan po siya. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo o also known as Gua Waping ng Indonesian Police dyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol and we are in close and active cooperation po sa kanila. Ito pong arrest po na ito ni Alice Guo ay result po ng PNP's active coordination and cooperation po sa Indonesian National Police. Pursuant po yan sa Memorandum of Agreement na napirmahan po between the Philippine National Police and Indonesian National Police way back 2017, at kasama po doon sa cooperation po na yon at memorandum po is yung ating pong coordination in preventing and combating transnational crime at of course yung exchange of intelligence information. So yung efforts po ng PNP ay nagbunga na po at ito nga po under custody na po si Alice Guo ng ating counterpart. Kung sino po yung pupunta po sa Indonesia para po sunduin mismo itong si Alice Guo. Sa ngayon po ay nandun na po yung ating police attaché and personally coordinating po doon sa ating Indonesian counterparts to facilitate po yung return po ni Alice Guo po dito. So ang pinag-uusapan po kung yung police attaché na lang po ang babiyahe papunta po dito, but initial plan po is nag-uusap po si Chief PNP ngayon at si SILG, and SILG is personally coordinating with the ambassador so we could facilitate the smooth and proper transport po ni Alice Guo pabalik po ng Pilipinas. Remember po, meron po siyang existing warrant of arrest na inisyo po ng Senate. So yan po yung pinag-uusapan po ngayon, and most likely po kung mapupunta na po ito sa kustodiya po ng PNP ay ito-turn over po siya sa Senate po dahil yun po yung may existing warrant po sila at sang PNP po ang naatasan na iserve po itong warrant of arrest against her po. Initially po ang napag-usapan po ay since may existing warrant of arrest po siya na inisyo po ng Senate, the PNP has the intention po to return the custody, at least to turn over the custody po ni Alice Guo po sa Office of the Sergeant at Arms po. Malaki po ang naging role po ng ating intelligence group dito po sa pagkakahuli po. Just like yung nauna po na sina Cassandra Ong at saka si Sheila, efforts din po yan ng ating intelligence group dahil through our police attaché at sabi ko nga, through the memorandum of understanding between the Philippine National Police and Indonesian National Police ay malaki po ang naging papel po nitong MOU po na ito. Doon po especially yung exchange of intelligence information that led to the arrest of the Cassandra Ong and Sheila and now si Alice Guo po. So we have to commend the efforts po ng ating intelligence group on this issue po, at no less than the director po ng Bureau of Immigration mentioned ito during the hearing na the PNP was the one who provided them information na nasa custody na po ng Indonesian Police yung nauna pong dalawa, at that led to their immediate deportation papunta po dito sa Pilipinas. So ganyan din po yung ginawa po ng PNP, hindi po tayo tumigil ng ating coordination sa ating Indonesian counterparts, at nagpapasalamat po tayo sa ating Indonesian counterparts for
heeding the call po nitong mga information at turn out nag-positive po yung ating information na doon nga po siya sa isang hotel nakuha po. Ito po, yung mismong nahuli po si Alice Guo ng ating counterpart sa isang hotel po, dyan po sa Bantam, Indonesia po. At ito po yung kanyang larawan nung siya po ay under detention na. Mga around 5:34 po ito na nakuha po based po sa timestamp po. Ito po yung pinakita po sa atin, yung proof of life, yung picture po ni Alice Guo habang nakikipag-meeting po yung ating Chief PNP kanina, mga around 8 AM po kanina, nakipag-meeting po mismo yung ating Chief PNP, yung ating SILG ay nakikipag-meeting na rin po sa ambassador para pag-usapan po kung paano po yung magiging paglipat po ng custody po ni Alice Guo sa Philippine government through the Philippine National Police. So ayan po siya, pinakita po sa atin mismo si Alice Guo po during the meeting po. So ayan po siya. Yan, naka-smile po siya. Ayan po siya. Wala na. Ayan po siya. We would like to confirm po na around 11:30 Jakarta time of September 3, kagabi po yan, ahead po tayo ng 1 hour po sa Indonesia, ay nahuli na po si Alice Guo o also known as Gua Waping ng Indonesian Police dyan po sa isang hotel sa may Bantam Province of Indonesia po. Sa kasalukuyan po ay hawak na po siya ng Jakarta Interpol and we are in close and active cooperation po sa kanila. Ito pong arrest po na ito ni Alice Guo ay result po ng PNP's active coordination and cooperation po sa Indonesian National Police. Pursuant po yan sa Memorandum of Agreement na napirmahan po between the Philippine National Police and Indonesian National Police way back 2017, at kasama po doon sa cooperation po na yon at memorandum po is yung ating pong coordination in preventing and combating transnational crime at of course yung exchange of intelligence information. So yung efforts po ng PNP ay nagbunga na po at ito nga po under custody na po si Alice Guo ng ating counterpart. Kung sino po yung pupunta po sa Indonesia para po sunduin mismo itong si Alice Guo, sa ngayon po ay nandun na po yung ating police attaché and personally coordinating po doon sa ating Indonesian counterparts to facilitate po yung return po ni Alice Guo po dito. So ang pinag-uusapan po kung yung police attaché na lang po ang babiyahe papunta po dito, but initial plan po is nag-uusap po si Chief PNP ngayon at si SILG, and SILG is personally coordinating with the ambassador so we could facilitate the smooth and proper transport po ni Alice Guo pabalik po ng Pilipinas. Remember po, meron po siyang existing warrant of arrest na inisyo po ng Senate. So yan po yung pinag-uusapan po ngayon, and most likely po kung mapupunta na po ito sa kustodiya po ng PNP ay ito-turn over po siya sa Senate po dahil yun po yung may existing warrant po sila at sang PNP po ang naatasan na iserve po itong warrant of arrest against her po. Initially po ang napag-usapan po ay since may existing warrant of arrest po siya na inisyo po ng Senate, the PNP has the intention po to return the custody, at least to turn over the custody po ni Alice Guo po sa Office of the Sergeant at Arms po. Malaki po ang naging role po ng ating intelligence group dito po sa pagkakahuli po, just like yung nauna po na sina Cassandra Ong at saka si Sheila. Efforts din po yan ng ating intelligence group dahil through our police attaché at sabi ko nga through the memorandum of understanding between the Philippine National Police and Indonesian National Police ay malaki po ang naging papel po nitong MOU po na ito. Doon po especially yung exchange of intelligence information that led to the arrest of the Cassandra Ong and Sheila and now si Alice Guo po. So we have to commend the efforts po ng ating intelligence group on this issue po, at no less than the director po ng Bureau of Immigration mentioned ito during the hearing na the PNP was the one who provided them information na nasa custody na po ng Indonesian Police yung nauna pong dalawa at that led to their immediate deportation papunta po dito sa
Pilipinas. So ganyan din po yung ginawa po ng PNP. Hindi po tayo tumigil ng ating coordination sa ating Indonesian counterparts, at nagpapasalamat po tayo sa ating Indonesian counterparts for heeding the call po nitong mga information, at turn out nag-positive po yung ating information na doon nga po siya sa isang hotel nakuha po.